Okay? Acts 13:38 to 43. Babasahin ko na lamang po at pakisundan niyo na lang ng inyong paningin. Sabi po dito ganito, Acts chapter 13, verse 38 to 43. Be it known unto you therefore, men and brethren, that through this man is preached unto you the forgiveness of sins, and by him all that believe are justified from all things from which you could not be justified by the law of Moses. By the way, ang kausap po ni Apostol Pablo dito ay ang mga Kristiyano at mga Hudyo na, alam mo yun, they are trying to proselyte and they are envious because of the numbers of those people who believe sa preaching po ni Apostle Paul. Tuloy po natin. 40. Beware therefore lest that man come upon you, which is spoken of the prophets. Behold, ye despisers, and wonder and perish. For I work a work in your days, I will work which ye shall no wise believe, though a man declare it unto you. So the Paul quoted a verse from the Old Testament, I think in the book of Isaiah 42. And when the Jews were gone out of the synagogue, the Gentiles besought that these words might be preached to them the next Sabbath. So nagkaroon po ng excitement. Not the Jews, but the Gentiles. Okay, doon sa salita na kanilang narinig. Why? Because the apostles and even Apostle Paul, gusto nila mag-preach muna sa mga Jews, sa mga Israelites. Kasi nga, sila yung unang recipient ng gospel. But sadly, the government rejected them. Now, ang pag-asa na lang ay nasa mga Pharisees, but sadly, dito sa mababasa natin, tingnan natin yung response nila, they also rejected that. 43. Now, when the congregation was broken up, many of the Jews and religious proselytes followed Paul and Barnabas, who, speaking to them, persuaded them to continue in the grace of God. Tayo po'y manalangin. Muli, Panginoon, salamat po sa panibagong araw na kami po'y nakatipon upang parangalan ang iyong kadakilaan. Dalangin po namin, Panginoon Diyos, na kayo po ang patuloy na maglinis na aming po mga puso at isipan. Tulungan niyo po kami na sa bawat salita na aming mapapakinggan ay magkaroon po ito ng kaliwanagan sa aming po mga isip na nadidimlan, sa mga puso, Ama, na tumitigas. Dalangin ko po na kayo po patuloy na bumasag ng aming kataasan, katamaran at anumang spirito na hindi karapat-dapat sa iyong paningin. Dalangin ko po, Ama, na minsan pa ang pangalan mo maitaas sa gawain ito, sa pangangaral ng banal na salita. Pagpalain niyo po ang inyong lingkod na ang inyong salita lamang ang may pangaral. Ito po ang aming dalangin at samo sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Pari na po tayong maupo. When the Word of God is taken seriously. It's a common title, and in fact, it's a common response, should be a common response sa mga mananampalataya na nakakapakinig ng salita ng Diyos. When the Word of God is taken seriously. What will happen when a person, takes the Word of God seriously? Yung bang yung walang halong pagkukunwari. Sapagkat ang ninanais ng Diyos, syempre, ay mas makilala natin siya. Ang paraan para makilala natin siya ay malaman ang kanyang salita. Kasi nga, inire-reveal ng salita kung sino po ang Diyos po sa atin. Sabi nga ng Panginoon, ye search the scriptures, for in them you know ye have eternal life, and they are they which testify of me. Sabi ko ng salita ng Diyos. So, sa pamamagitan ng kanyang salita, mas nakikilala po natin siya. Amen? So, ibig sabihin, pag nakikilala natin siya, alam mo yun, it reflects. Parang ganito yun eh. Kahit sa relasyong pantao, kung sino yung sinasamahan mo, you identify with that person. Tama? Kung sino yung sinasamahan mo, somehow, that person influences you and you influences them. Tama? Kasi merong impact. Kasi kung yung tao na yan, hindi mo gusto, hindi mo naman sasamahan yan. Ngayon, if we claim that we have a relationship with Jesus,
and we love His Word, alam mo yun, nagkakaroon ng changes, nagkakaroon ng pagbabago, nagkakaroon ng impact ang Panginoon po sa atin. So yung dating tamad, nagiging masipag, yung dating malungkutin, nagiging masayahin, yung dating naguguluhan, ngayon nagkakaroon ng kapayapaan, not because of your ability, but because Jesus is present and you acknowledge His presence in you. Amen? Amen po ba? Galatians chapter 2 verse 20, ano po sabi doon? Ano sabi doon? I am crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I, but Christ liveth in me. Hindi na puputol doon eh. And the life which now I live in the flesh, ano sabi doon? I live, Tagalog. At ang buhay na ikinakabuhay ko ngayon ay ikinabubuhay ko saan? Sa pananampalataya. So that's the key word eh. By faith and by grace, we are saved. And now we're living, or we should live by faith alone. Okay? Ayan o, ang palataya na ito'y sa anak ng Diyos. It means, siya po yung pinaka-source. If you have that relationship, nag-iiba yung nag-iiba yung pananaw sa lahat ng bagay. Na dating matigas ang ulo mo, ngayon nagiging masunurin ka na. Hindi dahil natural ka masunurin. Nandoon pa rin, minsan umuukil-kil pa rin yung katigasan ng ulo, pero dahil may spirito ka na ng Panginoon, may bumubulong na sa'yo. Oy, huwag mo nang gagawin yan. Tama ba? And if you don't have that spirit, medyo delikado tayo dyan. Amen? Nagiging natural na lang sa'yo. Maakyat, baka mahulog. Nagiging natural na lang sa'yo, mga kapatid, ang sumunod sa Panginoon. Bakit? Kasi kagalakan mo ang sumusunod sa Panginoon. Hindi mabigat. Naiintindihan po ba niyo? Halimbawa, sa prayer meeting na lang. So kapag nagpapadala ho tayo ng prayer request, hindi ho yung para pilitin kayo. Kumbaga, it is giving you an opportunity to prepare yourself na yung magiging testimony mo, magiging offering sa Diyos. Kaya mamaya, kung sino lang nasa listahan, yun lang magte-testimony. Hindi dahil sa pinipigilan natin kayo, gusto natin maging masunurin kayo, and God is giving you the opportunity to follow that. Hindi para higpitan kayo. Kung bakit dinidisiplina tayo every time na may ginagawa tayong hindi maganda, hindi para pigilan yung trip na yan. Hindi po yun eh. Kasi nga, ang lahat ng uri ng pagsuway, gusto nating isuko sa Panginoon. Kasi doon mapapatunayan na mananampalataya ka sa Diyos. Halimbawa, kung ikaw ay kabataan, natural sa kabataan ang pagiging tamad. Okay, lalo na pagdating sa gawaing bahay. Natural lang ho yun. Wala akong kabataan magsasabi na, oy, ako, adik ako sa paglilinis ng bahay. Ha? Alam mo yun? Nawawala ako sa mood pag hindi ako naglalaba. May young people na ganon. Ha? May ganon? Bad trip ako. Bakit? Kasi hindi ako inutusan ng nanay ko eh. Pambihira yan. May ganon? Walang ganon. Siguro kung may dahilan kung bakit magiging ganon, nasa sa yung Espiritu ng Diyos kasi hindi naman talaga nagiging ganon. Hindi naman talaga natural yun sa young people. Nagigets po ninyo? That is the Spirit of God that is talking to you. Kaya nga every time we study God's Word, we expect nagkakaroon ng impact, nagkakaroon ng pagbabago, nagkakaroon ng linaw, nagkakaroon ng pagpapakita ng mga bagay sa buhay natin na hindi maganda at kapag nakita natin yan, aayusin natin. Kaya nga sabi ni James, ano sabi ni James? Na ang salita ng Diyos parang salamin. Na kapag tumingin ka, makikita mo kung ano yung problema. And pag nakita mo yung problema, yun yung babaguhin mo. Hindi yung pag nakita mo yung problema, sisisihin mo yung pastor, sisisihin mo si kapatid, sisisihin mo yung magulang, sisisihin mo yung anak. Wala ibang sisisihin. Kasi ang tunay na mananampalataya, he or she enjoys the Word of God every time it is preached, every time it is being read, every time it's being exhorted, meditated, memorized, ini-enjoy niya po yan. Amen.
malaki ang problema ng isang mananampalataya kapag hindi niya nai-enjoy ang salita ng Diyos. Kaya nga kapag nagkakaroon tayo ng problema, pag-isipan niyo lagi ito. Kapag nagkakaroon po tayo ng mga bagay na nahihirapan tayo, ang una mong itatanong lagi, babad ba ang Pwede aking na po isipan tayo sa mag-rejoin salita sa ng Diyos? bagong link po. Thank Kasi you po. magiging panlaban ho natin eh. Let's say, for example, anxiety o alalahanin sa buhay. There's a lot of anxieties in life. Tama? The moment na gumising ka, kahit sa paningin ng ibang tao, hindi naman dapat isipin, pero dahil sadyang normal sa'yo mag-alala, alam mo yon, nagiging issue yan sa'yo. Unless you have the Word of God, wala kang panlaban. Tama? Tama? Anong sabi sa armor kasi? Ano-ano nga uli ang trabaho ng salita ng Diyos? The sword. The only tool, okay, sa part ng isang soldier na parehas siyang pang-atake at parehas siyang pang-depensa. Tama? Yung helmet of salvation, pang-depensa sa isip. Tama? Yung breastplate, pang-depensa yan saan? Sa puso. Tama? Meron tayong pang-paa. Meron din tayong shield sa katawan. Pero tanging ang salita ng Diyos, yan yung pang-atake. And if we are ignorant in God's Word and you are ignoring God's Word, malaking problema ho yan. Magkaibang dalawang salita yan, tama? If you are ignoring God's Word, ibig sabihin, alam mo yun, wala kang pakialam. Tama? If you are ignorant, siguro kahit papaano mapapatawad mo pa yan eh. Pero sa kaso ng mga taong, alam yan, nag-a-attend ng gawain ng Panginoon, hindi na excuse yan. You are not ignorant anymore. But rather, ano yan? You are ignoring God's Word. Eh, lagi nagpapaalala ang Diyos. Tama ba? Tama, di ba? Sa lahat ng bagay, even in the ministry, even sa pag-aaral, sa paghahanap ng trabaho, sa pagpaplano sa buhay, and yes, kahit sa pag-aasawa pa yan o pagtatayo ng business, may panuntunan lagi ang Diyos. At lagi panuntunan, alam mo sa nakadirekta, hindi naman exactly kung paano ka magiging successful. That's not the idea. Kundi the idea lagi ng Bible, na kapag ang pinupursu mo, alam mo yan, ay magiging kontra in your relationship with God, 100%, hindi yan kalooban ng Diyos. Kahit na gaano kaganda yung trabaho na yan. Kahit na gaano kapogi o kaganda yung babae na yan, kahit gaano pa yung kabait, kapag wala yan sa panuntunan ng sinasabi ng salita ng Diyos, hindi yan kalooban ng Diyos. Marami sa atin, napapariwara ng landas kasi hindi natin alam kung saan tayo lumalakad. Ano nga ulit description ng Bible? Your word. Memorize natin yan eh. Tama? Psalms 119. Tama? Your word is a lamp unto my feet and a light unto my path. So meaning, habang naglalakad tayo, ba't mo kinakailangan ng ilaw? Kasi madilim. Tama? Ba't mo kinakailangan ng ilaw? Kinakailangan mo ng proper guidance, hindi siguro guidance. You need a proper way for you to see. Kung meron ka bang may stumble, alam mo yan, o di naman kaya, para malaman mo kung tama ba yung dinadaanan mo, kinakailangan mo ng ilaw. Ganun po yung ginagawa ng salita ng Diyos. If a Christian, alam mo yan, he or she doesn't take God's Word seriously, delikado po yan. Amen? Delikado po yan. Now, dito sa pagkakataong ito, we are looking at the first church. Okay? Kasi ang panuntunan sa kanila, una, makilala nila kung sino ang Kristo. So that's the idea. Kasi first church eh. And pangalawa, yung paraan ng pamumuhay po nila ay magpatuloy sila sa Panginoon no matter what. Amen? Tanong, nakakilala na ba kayo sa Lord? Are you sure 100% na kapag darating na o dadating na ang Panginoon, mamayang gabi, bukas ng umaga, after ng devotion, o di kaya within this week, sigurado na ho ba kayo na sa langit ang punta ninyo?
Hindi mo yung salita ng kayabangan, kundi yan ang salita ng may kasiguraduhan dahil alam natin na ang kaligtasan ay pangako ng Diyos. Na ang sino mang sumampalataya ay totoong ligtas at hindi yan mawawala. Amen? Ibig sabihin, mga kapatid, yung totoong nakakilala sa Panginoon, hindi na nabubuhay sa pagkakasala. So dito, the church is, alive, and the church is making sure na itong salita na ito napapangaral. Tingnan nga po natin. Sa verse 38, sabi niya, be it known unto you, therefore, men and brethren. So, sino tinutukoy dito? Ang tinutukoy po dito, mga kapatid, mga minamahal, ay wala nang iba, kundi, sabi ko nga kanina, mga Pharisees. Okay? Teachers of the law. Okay? Kasi nga, gusto nilang ipangaral, una, sino yung Kristo na ito? Paulit-ulit yan. Kaya nga ang hirap sa panahon po natin ngayon na member ka ng church and yet you don't possess Christ. Amen. You professes Christ. That's good. But most importantly, you should possess Christ. Kaya nga kaya ang galit si Soriano saan ka makita ng personal na Diyos? Kinakailangan tanggapin siya Amen? Kinakailangan, mga kapatid, you have that relationship and it is personal to you. Kasi sa buhay natin ito, nothing is real unless it's personal. Unless it's personal. Yan ang mahirap Ngayon kapag wala ka pang ganung, idea about being saved in Christ, then therefore it's about time for you to change that concept. Kaya nga, paulit-ulit na lang. Somehow, iniisip ko dati, para bang it will not benefit the church kung laging, patungkol na lamang sa salvation. Pero this time around, mga kapatid, nag-iba na. Kasi nga, anyone can claim that I am a Christian and yet, hindi naman nakikita sa buhay. Paano nangyari yun? Nasasabihin mong Kristiyano ka and you are not enjoying prayer meeting. Hindi mo man lang kaya paglaban. Alam mo, kapag gusto mong isang bagay, ilalaban mo yan kahit patayan. Gusto mo Tama? So kung naniniwala kayo na si Kristo'y mahalaga, gagawin mo lahat para maintindihan mo, ipaunawa mo sa anak mo, sa pamilya mo, ang kahalagahan ni Kristo. So darating ang panahon, makinig ko kayo, darating ang panahon, kapag itong mga taong ito, kakapakinig, nagiging manhid na. Ang akala nila, ligtas sila, pero ang katotohanan, hindi pala. Yun yung pinakamahirap sa lahat. And I really admire those people, hindi para itaas sila, I really admire those people na dati-dating wala lang sa kanila, but because they are hearing God's word, dumarating yung pananampalataya. Yun naman talaga yung sinabi. Faith cometh by hearing and hearing God's word. Kasi nga, without faith, we cannot please God, sabi ng Hebrews. Amen? For without faith, it is impossible to please Him. So the moment that you accepted Christ, you are doing everything para mas makilala mo pa siya lalo. Yung mga dating practices mo, hindi mo na gagawin. Kasi yung pundasyon mo, nakikristo na Na kung dating nagsusugal ka, hindi ka na magsusugal ngayon kasi nga, ang pag-asa mo, wala na susugal, nakikristo na. Na dati-dati, pag nilalagnat ka, lahat pinapatawas mo. Oh. Ngayon, hindi na. Diba? Pinagpe-pray mo na kasi naniniwala ka ang Diyos. Diba? Ang kagalingan ay nagmumula sa Diyos. Hindi yung weirdong pananampalataya ha. Baka naman ginagawa ng ilan, pag nagkasakit, kukunin yung Bible, papatong yung Bible. Oh, you healed. Delikado rin ho yun. Mababaw lang ang pagkakilala mo sa Christianity. Amen? Huwag sana rin dumating na some of you are practicing or reading horoscope para malaman kinabukasan niyo. Hindi rin maganda, hindi sa Diyos yan.
Ba't mo kinakailangan malaman yung kinabukasan mo? Tanging Diyos lang ang nakakaalam ng lahat ng bagay. So you see, the Word of God is being preached. Kaya ngayon ang sabi dyan, no? Be it known unto you therefore, men and brethren, that through this man is what? Preach. Pinangaral. Okay? Unto you, the what? The forgiveness of sin. So they're talking about what? Your salvation. Okay? Tinutukoy po dyan na ang kaligtasan, hindi yan sa gawa. Kasi nangyari dito, nagkaroon na parang mix. The Judaism, okay, yung mga apostles kasi, they are Jews. Right? So for them, especially or religious during that time, na somehow, alam mo, gustong infuse yung teachings and then the practices of the Jews, na sabi, hindi ka maliligtas apart from the works of the law. Yun yung sinasabi dyan. Apart from what? Doing what the law requires. Pag-offering, pagtutuli, pagpapractice na huwag kakain ng ganito, ng ganyan. Yan po sabi, yan po sabi dyan, no? And by Him, sabi ng 39, all that believe are justified from all things from which ye could not be justified by the law of. Yan ang sabi dyan. Hindi kayo aariing ganap sa pamamagitan ng kautusan ni Moises. Ibig sabihin, not of works. Only what Jesus have done on the cross, that's the only thing that can save a person. Wala nang iba. Kaya tayo, in the church age, hindi natin iniisip kaya bakit tayo nagbe-bread for life para maligtas. Hindi ho. Kung bakit natin minamahal ang gawain at tayo po'y gumagawa sa gawain ng Diyos kasi yun ang katunayan na tayo po'y ligtas. So kapag hindi ka naman kasali sa gawain, bagaman iniligtas ka ng Panginoon, ang tawag natin doon, ang kapal mo naman. Tama ba? Hindi ko sinasabi ang Lord naghahanap siya ng kapalit. Pero bilang taong niligtas, kasi di naman natin kayang bayaran yung kasalanan eh. Si Kuya Ting, hindi niya kayang bayaran yung kasalanan niya. Pero hindi naman sinasabi ng Banal na Espiritu sa atin, oy, niligtas ka ng Panginoon, ba't di ka magtrabaho? Hindi naman sinasabi yun. Ang sinasabi ng Panginoon, ang sabi ng Banal na Espiritu, kung mahal mo ang Panginoon, alam mo, dapat makibahagi ka. Sapagkat karangalan sa isang mananampalataya ang nakikibahagi sa gawain ng Diyos. Therefore, alam mo yun, kung gusto mo sa administration, pakita mo. Dapat, you should have a good example. Kasi hindi lahat tinawag sa ganun eh. Sa totoo lang. Kung ako papipiliin po ninyo, pagdating sa paglilingkod, gusto ko lang panlikod lang ako. Sa totoo lang. Hindi ko pinangarap na ako po'y haharap sa maraming tao to speak. No. Hindi ko ganun. Kahit tanungin niyo pa yung mga naunang members dito, yung gumagawa ng, yung San Juan Lubao Baptist Church na styrofoam na yan, ako nagkakat niyan. Okay? Ano pa? Yung mga liit na bagay na ginagawa dito, kami magkakapatid, yun ang mga unang ginagawa namin dyan. Pero dumating sa punto, na kinausap ako ng Panginoon, pagdating sa mga bagay-bagay, patungkol sa gawain niya. Kaya sabi ko sa lagi, Lord, hindi ko alam to. If I'm going to look back sa mga naunang preaching ko, ako'y bata-batang pastor pa lang, nako, baka pagtawanan ko lang ang sarili ko. At sasabihin ko lang, nana na naman ito pinyabi kong ita. Ang layo na mga kapatid. Kasi nga, kapag tayo nagpapagamit sa Panginoon, pinagbubuti at dinidevelop yan ng Diyos. Bakit? Sino ba tagapagbigay ng talento? I remember Moses. Ano sabi ng Lord kay Moses? Gagamitin kita. Sabi, Lord, hindi ako marunong magsalita. He stutter always. Ano sabi ng Lord? Sabi mo nga sa akin, sino bang gumawa ng bibig? Yan ang sabi ng Lord.
Nagigets po ninyo? So, walang imposible sa Panginoon. If we are lacking ability, hindi kailangan ng Diyos yan. What God needs for you is your availability. Amen? Amen? I'm not saying na baliwala yung ability. Hindi naman yung punto ko. Pero ang punto ko dito, kung may abilidad ka rin lang at mayabang ka naman, hindi kailangan ng Diyos yan. Yun ang gusto kong sabihin. Amen? And if God is calling you in the ministry, kinakailangan mong isipin yung provision na nagmumula sa Kanya. Diba? So what are the things na kinakailangan po natin makita? When the Word of God is taken seriously. Number one, din tayong papakatagal. When the Word of God is taken seriously, you will experience persecution. That's number one. You will experience persecution. So nangangaral ang unang church, okay? And many people are excited in the Word of God. And the ministers, the apostles, and the disciples doing the ministry. And yet, ano naranasan po nila? Persecution. Sabi ng verse 45, ganito. Okay? But when the Jews saw the multitudes, they were filled with envy and spake against those things which were spoken by Paul, contradicting and, ano sabi dyan? Blaspheming. Marami sa atin, maganda nga naman na kapag ang ministry lumalago, ginagamit ka ng Lord, pero hindi yung laging ganun. Kaya maraming mananampalataya, they are discouraged kasi expectation nila laging ganun. Gusto mo, kapag nangaral ka, pakikinggan ka, hindi laging ganun. Kala nyo ganun? Gusto nyo lagi, para bang lagi tayong bida? That's not the reason why we are called. Ang gusto ng Panginoon, kaya kanilagay dyan, gusto niya magtapat ka. Kaya nga sa press ministry, di ba, ang lagi kong ina-highlight, ang isa sa gusto kong makita at tandaan ninyo, yung mga times na na-reject kayo. Kasi kahit sino believer, kaya nilang pagmalaki na, uy, dami tumanggap. Kahit sino yun eh. Pero ang tanong, did they have the time to pause for a while and to reflect? How about those people na nag-reject sa atin? Hindi nyo ba alam na kapag nangyayari yan, nangyayari yung salita ng Diyos? Na sinasabi ng salita ng Panginoon, tandaan nyo ito kung nireject man kayo, hindi kayo nireject, ako yung nireject, sabi ng Lord. Nangyari. So if you're thinking that doing ministry will benefit you at all, tanggalin na natin. It's not about you. Kaya madalas ayaw maglingkod sa Lord eh. Alam mo yun? Kasi lagi ang tanong, ano mapapala ko dyan? If this church is, alam mo yan, thinking about that, then you are doomed to fail. Nakikinig ba kayo? Kung iisip nyo lang lagi na sa bawat ginagawa natin sa Panginoon, parang ang feeling nyo, lagi, ang impact, laging mabuti, positibo, na yung outcome nagiging maganda, hindi ho sa lahat ng pagkakataon. Ang gusto kasi mangyari ng Panginoon, maging matibay ang iyong character that no matter what happened, no matter what kind of situation you are facing, sa Panginoon ka pa rin. Madali kasi maglingkod sa Lord kapag maganda lahat ng bagay, maayos. Amen. Sige nga, tanungin ko kayo, will you still do the Bread for Life of the Press Ministry kahit lilima na lang tayo? Sige nga. Will you do that? Will you still do the ministry? Alam mo yan, kahit, let's say for example, wag naman, pero kung sakali mangyari, lahat ngayon ang pupuntahan natin, mula ngayon, nire-reject tayo. Will you still do the ministry? Kasi yung lakas ng loob natin, hindi nagmumula sa kahit na kanino. There are many churches today, they're looking for prestige. They're looking for power. Kaya kung kanino politiko dumidikit. Yung naunang church, hindi ganon. They don't have, alam mo yan, political favor. They don't have any provisions. Mahirap lang sila nun. Kaya ang ginagawa natin, very biblical yan. Kung ano lang yung meron tayo, sige.
Amen? Ang pangako nyo lang sana, ibigay nyo yung kung anong meron kayo. Old Testament, when Moses, tinawag ng Panginoon, alam mo yan, hindi lamang pag-i-stutter yung naging problema, anong sabi ng Lord sa kanya? Sabi ni Moses, Lord, ako lang to eh. Anong sabi ng Lord sa kanya? Anong meron ka? Anong hawak mo? Ito Lord, tungkod. Gagamitin ko yan. The parable of the 5,000. Ano sabi ni Andrew? Lord, may bata dito. Okay? 2 isda, 5 tinapay. Pero ano yan, sa dami. Alam nyo, kailan nag-start ang miracle? Hindi ito sa ability eh. The moment na ibinigay yung ability sa kamay ng Panginoon, pambihira. Nagkaroon ng miracle. Kaya pag ang isang tao nagiging madamot sa gawain ng Panginoon, hindi ka makakaranas sa miracle. Hindi kailangan ng Diyos ng barya mo. Kailangan ng Diyos yung buong ikaw. So kung hindi tayo nagiging, malalim sa pagkakakilala sa Panginoon, yung lahat ng gagawin po natin, masasayang, baliwala. We have to understand that everything that we do, because of the Word of God, we can experience persecution. But, even though we're experiencing persecution, hindi tayo iiwan ng Lord. Amen? Ba't hindi kaya kayo nag-amen? Hindi tayo iiwan at hindi tayo iniwan kailanman ng Panginoon. He is the same yesterday, today, and forever. Hindi nagbabago ang Diyos eh. When the Word of God is taken seriously, you will experience persecution. But God will never forsake you. If God will not forsake us, you should not also forsake Him. Hindi dahil sa trip mo lang. Kasi maraming ganun eh. Alam mo yun, pag hindi lang napansin, hindi nabanggit yung contribution, nagtatampo na. Ewan ko ba, normal lang yata sa tao. Pero hindi sinasabing huwag tayo maging mapagpasalamat. Ang sinasabi lang natin, whatever we do for Christ, hayaan po natin na iregalo, ibigay po natin to, isacrifice po natin to alang-alang sa Panginoon. With or without mentioning what we did. Alam naman yan ng Panginoon eh. Amen? Sana itatak natin sa isipan natin. Hindi man tayo pagpalain now, the important thing is that the question, hindi yung kung kailan o ano yung pagpapala ko eh. Ang tanong lagi, Lord, ano pa yung gusto mo at nawa magawa ko para sa iyo? Yun yung totoong tagapaglingkod. Kaya nga salamat sa Panginoon. Alam niyo, sa totoo lang, pagka tinuturuan tayo ng Diyos, sana magpaturo din tayo sa Kanya. Pangalawa, when the Word of God is taken seriously, you will not be needing gimmick for people to come. You will not be needing gimmick for people to come. So nangangaral nga sila ng salita ng Diyos. The testimony or the preachings that they are doing is solely focuses on Christ, not their experience. Hindi yon. Lagi ang argument kapag sila po nangangaral ng salita ng Panginoon, hoy, ikaw ay nagkasala at kailangan mong banal na Diyos. Para makakonekta ka sa banal na Diyos, kinakailangan mo si Kristo. Some tatanggap, but some are not. But if those people indeed kilala ng Panginoon, tatanggap po yan. Kahit wala ka ng gimmick. Hindi mo na kailangang, alam yan, i-bargain ang salita ng Diyos. Hindi mo na kailangan i-sugarcoat, hindi mo na kailangan i-water down ang salita ng Diyos. Alala ko tuloy yung naging kasama namin dito na naglilinis ng bahay every Christmas. Siyempre dahil kilala na pastor, alam mo yun. So sabi ko, madaling magtakip eh. Ay, ako din, pastor, Christian. Okay, so ang ginagawa niya,
may mga kalakal sa likod, pag may dumadaan na magbobote bakal, siguro out of, sabihin na natin, good motivation, aamo na. Okay? So, ginagawa niya, o sige, bumalik ka next week. Okay? At, alam mo yan, bibigyan pa kita ng kalakal. Parang somehow, that is her strategy para makakilala sa Panginoon. So, meaning, ano yung magiging implication nun? Ibig sabihin, lahat mo para sa Panginoon, may balik. Hindi ganun ang salita ng Diyos, mga kapatid. Kailanman, hindi naging utang na loob ng Diyos na tumanggap ka sa Kanya. At hindi rin utang na loob ng Diyos na naglilingkod ka sa Kanya. So wala kang dapat ipagmalaki. Nagka-business ka lang, tinalikuran mo ng paglilingkod. Maraming ganun eh. Kasi pastor, alam mo yon, kapag lumago ang business, mas malaki ang tithes ko, mas malaking open. Kailangan ng Diyos. Kailangan ng Diyos ikaw. Don't get me wrong, mga kapatid. Okay? Kailangan. Yes, kahit tindahan pa yan, di ba? Or simpleng mga nilalako natin, or sabihin na natin, lagi ang marka ng Kristiyano, inuuna lagi o pinaprioritize niya lagi ang gawain ng Panginoon. Iniisip niya lagi, Lord, makakasakit ba ito ng damdamin mo? Kapag ba pinili ko ito, Lord, o iniuna ko ito, Lord, hindi ka kaya magtatampo sa akin? Hindi mo na kailangan mag-bargain na sabi mo, Lord, sige, pasin mo lang to. Okay, after this one naman, magta-tights ako. May mga ganun eh. Hindi kailangan ng Diyos yun. May naging konsepto din yan. Siguro sabihin ko. The premise of the tithing is for us to be faithful in a certain person, lalo na sa church po natin. Dito lang yan, sa San Juan Lubao Baptist Church. We are saying na, Lord, pinagkalooban mo ako ng trabaho, then therefore, I promise that I will give you the of my income. Somehow, magkaroon kahit paano ng function ang church. May pambayad kami ng kuryente, panggas, munundo, alam mo, sa iyong gawain. Ano yun? Promise natin yun sa Panginoon. Amen? Ngayon, merong isa na ang ginagawa niya, every time that she misses giving tithes, ang ginagawa niya, pinapatungan niya 10%. Kasi nga, alam mo yun, gusto niya maipakita. Alam ko, niya yan, I don't know. Pero ito lamang sigurado eh. Kung bakit tayo nagbibigay ng tithes, alam niyo kung ano? Sinusukat natin kung, alam mo, diyan masusukat yung katapatan natin sa giving natin sa Panginoon. Amen? Same thing in giving our offering to Christ. Giving our offering to Christ, it's a sacrificial giving. Kasi sabi nga ng 1 Corinthians, for God loveth a cheerful giver. Hindi yung para bang hahatiin mo. Okay, let's say for example, 1,000 yung pera mo. Magkano yung tithes mo? 100. Gagawin mo para magkaroon ng tithes and offering, hati mo 50 sa tithes, 50 sa offering. No, it's not that. Kasi nga, katapatan yung sinusukat. And at the same time, offering, it's a sacrifice. Eh di mas mabuti pala, Pastor, ganun yung ginagawa ng iba. Nasala ko, di na ako magbibigay. Kapatid, gaano nga ba natin kakilala ang Diyos? Minsan kasi sa ating paglilingkod, diyan nasusukat yung paglilingkod natin eh. Katapatan sa mga maliliit na bagay. We are praying that God somehow, alam mo yan, sa buhay po natin, pagpalain niya tayo sa hindi. Kaya nga nananalangin tayo na merong isa sa'yo maging milyonaryo. Amen? Malay niyo, si Lemuel na pala yun. Tahimik lang siya, pero alam mo yan. So when the Word of God is preached, nagkakaroon ng bunga. Na kung paanong nagkabunga yan sa inyo at laging nagbubunga pa,
Alam mo ba, ang isang puno, habang buhay, hindi tumitigil yan sa kakabunga. Ganon din sa mananampalataya. Alam po ba yan? Huwag sanang hihinto. Nagkabunga na kayo. Meaning, dati hindi kayo nagdi-devotion. Ngayon nagdi-devotion na kayo. That is fruit. Fruit na po yun eh. So huwag mahinto yan. Nakala, manatili. Kasi nga, sa Panginoon yan. So dapat magbunga pa uli. So anong bunga? Attitude naman. Okay? Attitude toward other believers. Dati napaka-judgmental mong tao. Okay? So ngayon, binabago ka na ng Lord ngayon. There are many things in life na kinakailangan baguhin. And these people experience that. Preaching of God's Word, hindi na lang kinakailangan ng gimmick. Kasi kapag ang salita ng Diyos, tunay, totoo, buhay yan, magbubunga. Kaya nga, nakita natin yung bunga dito, tama? Tingnan natin ha. Sabi ito, 43. Now, because of the faithful preaching of the truth, sabi ng 43, now when the congregation was broken up, many of the Jews and religious proselytes followed Paul and Barnabas, who, speaking to them, persuade them to continue in the of, ano sabi dyan? God. Not only, alam mo yan, itong mga taong ito, even, okay, tingnan natin. 47, for so I have set to thee to be a light of the Gentiles, that thou shouldest be the salvation unto the ends of the earth. 48, and when the Gentiles heard it, they were glad and glorified the word of the Lord, and many as were ordained to eternal life. Ang sabi dyan, believe. Anong isabihin nito? Kapag ang salita ng Diyos, totoo, na ipangaral, hindi ko na kailangan ng gimmick. Basta faithfully, mangaral ka lang. Even though we're living in the end times, may tatanggap pa rin eh. Pero hindi yung dami. Kasi sa totoo lang, kung bakit nainggit itong mga taong ito, the Pharisees, kung bakit nainggit sila, kasi nakita nila, ang daming sumasama. Tandaan nyo, sa church, hindi ho tayo paramihan. Ang bunga ng church, yung maraming buhay, nababago. Amen? 45. And the Jews saw the multitudes. They were filled, dito yung mga Pharisees, they were filled with envy, na puno ng inggit. Malalim yung kapanaghilian. Napuno sila ng inggit. Why? Because they're looking at numbers. Why? Because many members, there are many giving. Mukhang pera. Yun. And there are many pastors today, ganyan ho sila. Kaya gusto maraming member, pag maraming member, maraming giving, busog. O kung hindi man busog, mas lalaki ang ministry, maraming, alam yan, pwedeng pagyabang. Sa totoo lang, minsan nakakatukso. Nahihirapan ako sa totoo lang, kaya sabi ko sa amin sa pala, sinasabi ko to kay nanay kanina. Sabi ko, nahiya ako manghingi. Kasi hindi ko ugali yan eh. Kahit nga sa mismo tita ko, minsan nahiya nga ako manghingi eh. Kaya minsan nagagalit si tita sa akin. Ito, kung ano yung kailangan mo. Kasi hindi ko ugali yon. Pero kung tutusin, pwede naman. Kasi nga, nakikita naman, na totoo naman talaga yung ginagawa natin. Walang gimmick doon. Hindi naman sa paninira, maraming churches kasi ngayon, para makita na may ginagawa, maghahakot ng ibang tao sa ibang church and ipipicturean nila. And ipapadala kung kani-kaninong supporter para magkaroon ng budget sa church. Hindi ko tayo ganun. Kaya panalangin niyo ako. Kasi iilang tao lang naman ang kakilala ko kasi nga, hindi ko naman pwedeng i-market ang gawain ng Panginoon. Walang ganun.
Iilan-ilan lang yung mga kaibigan natin, kaso nga lang nahiya ako kasi paulit-ulit na ako nanghihingi sa kanila. Sabi ni nanay, hindi naman kasi para siya para sa gawain. Yeah. Pero bilang isang tao, alam mo yung ibig kong sabihin? You see, when it comes to the ministry o sa gawain ng Panginoon, mahalaga yan your salvation and your service to Christ. Kaya nga lagi kong pakiusap at sana nagagawa sa bawat parte na pinagkakatiwala sa gawin nyo na may katapatan. Amen? Para mag-gets nyo, natoka kayong special number. Gawin nyo na makatotohanan, mag-practice naman kayo. Habang nagpa-practice, mag-pray naman kayo. Lord's table sa Sunday. Hindi lang kayo basta maghahanda, hindi lang kayo basta bibili ng gamit sa Lord's table. Habang ginagawa nyo, ipag-pray po ninyo. Kasi mga kapatid, hindi naman tayo naglalaro dito eh. If you are not serious sa paglilingkod dito, hindi ko naman kayo palalayas pero ang ibig ko lang sabihin, it will not benefit you at all. Kasi dito, hindi tayo naglalaro. Hindi tayo naglalaro. Yung paggawa natin ng press, sinabi ko ba dito yon na kaya tayo mag-press para dumami tayo dito? Hindi ko sinabi yun. Ang sinasabi ko nga sa inyo kung bakit natin gagawin yung press, para assignment ninyo, magkaroon kayo ng putong. The crown. Amen? Amen? Diba? Yun yung desire ko bilang pastor. Na pagsama sa langit, diba? Maging goal natin, si James hindi nagbabahagi, tulungan natin. Ano ba yung kulang sa kanya? Mahihain siya. I-develop natin. I-train natin. Kasi kung hindi, anong gagawin natin? Ang daming seminar, ang daming ganito, pero walang actual na pag-a-apply na kanilang ginagawa. That's not how we do God's Word. Amen? Ang pananampalatayang walang gawa, ano sabi doon? Patay. Dead. That's the power of the Word. Pangatlo, the Word of God is taken seriously, you will have the wisdom you need. You will have the wisdom you need. Sir, naintindihan niyo yung sulat ko. Okay. You will have the wisdom how to answer. Yan. You will have the wisdom you need how to answer. Bakit kinakailangan natin ang tamang pagsagot? Hindi dahil may nagtatanong, kundi para sa iyo, ikaw mismo, kung sakasakali, may magtanong, alam mo sa iyo, alam mo sa sarili mo, kung ano yung sagot kasi alam mo yung ginagawa mo. Tama? For you to really understand the ministry, kumbaga, alam mo yun, sinisimulate mo sa utak mo, pag may nagtanong, alam mo sasagutin kasi alam mo kung bakit. Tingnan nga natin, 46. Sabi dyan, ganito. Okay, kasi nga, cute na sila. They were contradicting and blaspheming. Nililito sila kasi nga naman, itong mga taong ito, they are learned. They are, aral. Okay, in the law of Moses. Pero meron silang nakakalimutan isang bahagi. Ano yun? Meron silang Holy Spirit. Amen. If you have the Spirit of Christ, hindi ka lang magkakaroon ng wisdom how to answer, but also God will grant you the favor. Yung tipong very, vicious yung kausap mo, pero pag kinausap ka na, tumatahimik sila. Espiritu ng Diyos lang ang makakagawa nun. Or di naman kaya kabaliktaran, yung dating very timid sila, alam mo yan, ano nangyari? Because of the Spirit, ang sabi ng 46, they were what? Wax bold. Naging matapang sila. And said, it was necessary that the Word of God
should first have been spoken to you. In-explain niya ngayon eh. Ba't kayo okay? Kasi ito yung transition. You have to take note of this one. Ito yung transition. Ang gusto mangyari ng mga alagad muna, Israelites muna ang maligtas. Even Apostle Paul, ganun yung goal nilang lahat. Before sila lumayo sa Gentile. Kaso nga lang, napansin ng Lord na masyado silang napapako doon, samantalang laging binabara, laging nire-reject ng Israelites and religious people ang salita ng Diyos. Siguro natauhan ng Apostle Paul. Bakit? Nililid na sila. Ang tawag dyan, wisdom. Kasi ang Lord na naglilid. Okay, tuloy natin. It was necessary that the word of God should have first been spoken to you. But, sabi dyan, seeing you put it from you, sabi dyan, yamang inyong, ano sabi dyan? Nireject, tinakwil, initsapwera. Okay? At hinatulan niyong hindi kayo karapat-dapat sa walang hanggang buhay, narito kami papasahintil. Yun yung transition. Di ba nga, nung nandito pa lang ang Panginoon, nung palakad pa lang siya, the triumphal entry, naalala niyo, yung last pass. Di ba? Pupunta ang Panginoon sa Jerusalem, declaring that He is what? The King. Promised by God in the lineage of what? David. Sana. Pagdating sa capital, wala nag-welcome. Nalungkot ang Lord. Alam mo yun, nalungkot siya. Pero alam mo, gracious pa rin Panginoon, binigyan niya pa rin ng time. Pero dito, mantong nasa dulo. So ang sabi ngayon dyan, we turn to the Gentiles. Boom. Doon na nagsara. Dito na nag-start, mga kapatid. That's how the Spirit. Dati kasi, si Cornelius, naalala niyo, the first Gentile, na nakakilala sa Lord, bago dumating ang Espiritu sa kanya, pinapatungan muna ng kamay para bumaba yung Spirit. Hello? Yun lang na yun. After that, ang sino mang tumanggap na nampalataya sa Panginoon, automatically nananahan na yung banal na Espiritu. Ito yung time na yun. Tandaan po ninyo matatalino sila. Pero dahil, sabi ko nga, wala silang laban, may banal na Espiritu. If we, taken the Word of God seriously, ano nangyayari? You will have the wisdom you need on how to answer. Amen? Pakilagay nga, 1 Peter chapter 3, verse 15. Sidetrack lang natin. 1 Peter chapter 3, verse 15. If I'm not mistaken, hindi pa rin ako nakakalimot. 1 Peter chapter 3, verse 15. Ayan, tama. Lord God in your hearts, okay, and be ready always to give an answer to every man that is asking you a reason of hope that is in you with meekness and in fear. Sa Tagalog, andyan, no? Di ba? Ariing ganap o ariing banal si Kristo. Saan? Sa inyong mga puso. Meaning to say, na-develop yung relationship niyo sa Kanya. That you're so close to God. God is giving you the wisdom. And if you have that wisdom, and you know how to answer, it means you have the wisdom. Not the world's wisdom, hindi ganun yun eh. Kaya nga sa Bread for Life, iba yung espiritu ng Panginoon. Even though kahit katapat mo pa, mga eduk student, iba pa rin nag-work na may banal na spirito kayo na nagmumula sa Panginoon. Hindi kayo dapat ma-intimidate because the Spirit of God is in you if you really accepted the grace of the salvation that is given to us. Ganun po yan, mga kapatid. You learn you know how to answer, sabi siya, pagsagot sa bawat tao na humihingi ng katwiran tungkol sa pag-asa na nasa inyo. Kapag sineryoso natin ang salita ng Diyos, may talino.
apply ka ng trabaho. Sabi ng boss, di ka pwede magtrabaho kapag walang Sunday. Hindi kayo tumatanggap ng ganun. Wala kang makita ibang trabaho. Tapos sumagot ka, ako po'y mananampalataya. Naniniwala ako sa kahalagahan na unang araw ng linggo ay sa Panginoon. Gusto niyo ako tanggalin? Sige, tanggalin. Pero mananatili ako sa pananampalataya na yan sapagkat ang Diyos ang nagbigay ng buhay sa akin. Tendency, hindi mo matatanggap sa trabaho. Pero alam mo sa puso at buhay mo na nanindigan ka sa tama. It may be, siguro, hindi ka makakakanta ng talagang bonggang-bongga na, alam mo yung count your blessing kasi nga, wala ka ng trabaho eh. Pero sa puso mo, alam mo, ginawa mo yung tama kasi, alam mo yan, nanindigan ka para sa Panginoon. Hindi ko sinasabi magkakatrabaho kayo. Naniniwala kapag naninindigan ka sa Panginoon, kailanman hindi makakalimutan ng Diyos yan. Amen? Ganun ho katindi. Ganun ho kahalaga ang totoong mananampalataya na siniseryoso sa salita ng Diyos. Hindi pwedeng pagpalit sa trabaho. Hindi pwedeng pagpalit sa business. Kung sakali, tanungin ko nga yung mga magulang, na tinawag ang inyong sa paglilingkod sa Diyos, pipigilan niyo ba sila? Nakakalungkot isipin, ang dali-daling sabihin na, hindi, si Lord ang nauuna. Pag yung anak na yung tatawagin, ano nga sabihin? Ay, marami pa kaming pangarap. Hindi ko yung nilalait. Pero nakakatawang isipin lang na kung tunay, lalo na sa mga nagpa-dedicate ng kanilang mga anak, unang tinatanong, dati madalas itanongin eh. Di ba? Naalala ko noon, yun yung una sa mga sistema na pagde-dedicate ko. Kayo po ba kapag tinawag ng Diyos ang inyong anak para magpastor, pipigilan niyo po ba sila? Si Lawrence, alam ko sinabi ko yun. Ako nag-dedicate kay Lawrence. Oh yeah. Hindi ko makakalimutan. Yan, tinanong ko sa Ate Rosal noon, hindi mo ba siya ipag-mot kay Lord? Hindi ko sinasabi mo pa, pastor siya. Pero kung sakaling tinatawag, bakit hindi? Di ba? Nakakalungkot isipin, mga kapatid. Tanong mo kung anong gusto ng mga young people. Gusto nila engineer, gusto architect, seaman, si manluloko, IT. Yeah, pero pag pastor, wala maririnig. Oo. Kasi nga naman, alam mo yan, wakita sa pagiging pastor. Ang kagandahan sa pagiging pastor, alam niyo, nasusunod ng kalooban ng Diyos. Isa yan sa mga tinitignan ko at pinapanalangin ko. Kaya iniihanda natin ang iglesyang ito na someday makapag-support tayo ng pastor. Nung nag-attend kami na missions conference kina Pastor Edrin, naikwento ko na to eh. Sabi ko, laki ng bigayan nila. Ibibigay sa pastor 1,000, asawa ng pastor 500. Sabi ko, siguro mayaman to. Pastor Edrin, hindi. Kasi tagitna lang kami ng bukid. Tapos 3 days silang nagpakain ng mga manggagawa. Though hindi sila nagpa-cater, na sila yung nagluto. Pero gastos pa rin yun, ha? I mean, what's the point? Hindi ko sinasabing gagayan natin yun. Hello. Kung hihigitan man natin yun, ibig sabihin ng church na ito, naintindihan ng lubos kung ano ang gawain na yan. Hoy, nagawa nila, dapat gawin din natin. Hindi ako ganon. Okay? Hindi ganon.
kundi sa bawat ginagawa natin in church, alingin, dinidilig po natin ito ng panalangin. At ginagawa po natin at binibigay natin yung lahat ng makakaya po natin para sa gawain ng Panginoon. Yung bang giving ninyo, is that all? O meron pa? I hope meron pa. Sabi ko nga, panalangin ko sa Panginoon, sana mas pagpalain pa tayo ng Panginoon. Bakit yung ibang di naman nagtatapat, nabibiyaan? Siguro naman, Lord, baka naman. Baka naman. Nagpipray ko yun, sa totoo lang. Pero higit pa doon, gusto ko mga mananampalataya, faithfully, they are serving the Lord no matter what happened. Finally and last, number 4. When the Word of God is taken seriously, you will experience the joy like no other. When the Word of God is taken seriously, you will experience the joy like no other. Tingnan natin sa 46. Okay? 48. Sabi sa 48 ganito. At nang marinig ito ng mga hintil, ay nagalak sila. Again, that's the Word of God eh. Okay? They have heard that. At nilulhati ang salita ng Diyos. Notice that, lagi makita nyo dyan, Word of the Lord, Word of God. Okay? At nagsisampalataya ang lahat ng mga itinalaga sa buhay. Ibig sabihin, nagalak yung mga ligtas. Kapag tayo, alam yan, sineryoso natin ang salita ng Diyos, seryoso din ang kagalakan. Puspos, lubos, at walang halong pagkukunwari. Ang kagalakan natin, hindi nakabase sa naabot. Hindi yan nakabase Pwede sa na po tayong mag-join sa bagong dami ng number sa inyong bank account. Minsan nga, walang ganun eh. Sino may bangko dito? Bangko, pastor, meron. Bangko, wala. Puro bangko. Okay lang yan. Basta ang goal natin magtapat sa Lord. Pagpapalain niya tayo someday, di salamat. Glory to God. Hallelujah. Kung hindi, dumating pa rin, di pa rin tayo magtatapat pa rin tayo. Kahit hindi tayo pagpalain dito sa lupa. Sapagkat sa langit na bayan, again, makikita natin ang biyaya ng Diyos. You notice how the preaching is molding our mindset. It's not focusing on the blessing. We are focusing on the blesser. We're not focusing on the gifts. We're focusing on the giver. Kasi wala nang problema sa giver. Kaya niya bigyan always. Ang tanong, gaano tayo katapat? At kapag tayo'y nagagalak, di ba? Anong sabi ng Psalms 37:4? Sino kasi may life verse niyan? Delight thyself also in the Lord, and He will give you the desires of your heart. Hindi yan base sa sarili mong kagustuhan. Okay? Just to be clear. Kung bakit ibibigay yung nasa ng puso mo ng Panginoon, kasi binago niya na yung nasa mo in accordance to His will. Na yung nasa mo, hindi na panlupa, kundi pang makalangit na. So, hindi mahirap para sa Diyos ang tugunin tayo sa ating mga nasa kasi nga, kalooban din niya. Pastor, bakit hanggang ngayon hindi pa rin tinatanggap? At tatandaan nyo, nag-work lagi ang Diyos ayon sa Kanyang kalooban, ayon sa Kanyang timing. Ang trabaho mo lang lagi, magtapat at maglingkod sa Kanya. Yung pagpapala, siya na pong bahala doon. Kasi nagpapasalamat tayo, una, dahil iniligtas tayo. Pangalawa, binigyan tayo ng pagkakataon para mapaglingkuran natin siya. That is the Word of God that has been preached to you. Live! Mabuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Magalak kayo, magtapat tayo ayon sa salita ng ating Panginoon. Our salvation, our service, our security, yung mga bagay na yan ay nasa Panginoon. Tayo po lahat ay tumayo, tayo po'y manalangin.
Hay po'y manalangin, Ama naming Diyos, salamat po Ama sa oras na ito. Salamat sa pagkakataon na kami ay nakapag-aral na naman ng banal na salita. Dalangin po namin, Panginoon, na patuloy niyo po kami samahan at patuloy niyo po kami baguhin ayon sa inyong kalooban. Nais po namin na sa buhay po namin ay makapagbigay po kami ng kagalakan sa iyo. Tulungan niyo po kami na ang iyong salita ang maging sandigan, ang iyong salita ang maging kalasag at sandata po namin habang kami nandito sa lupa. Nais po namin ang pagtatagumpay ay patuloy po namin makuha ayon sa inyong kalooban. Salamat sa mga magulang, salamat sa mga kabataan, salamat sa mga nasa online, to everyone, Lord, who listens to your word. We ask, Father, that you continue to bless them, to guide them in accordance to your will. Father, we ask that you continue to give us the right mindset, the right understanding